Hoy, Day! Bakit ito lang ang dala mo damit? Akala ko pa naman, may dala kang mga magagandang gown galing sa Maynila. Hay nako, Tito. Hindi kasi ako magtatagal dito. Alam mo naman na Oops! Teka lang. Don't you dare! Tita, hindi tito. May lipstick na ako at saka naka-high heels. Tapos, tito ka ng tito sa akin. Kalork ka naman, bata. Ha? Oo na po. Tita, namiss ko po talaga kayo. Kumusta na po pala si Papa? Yung mapapangasawa niya, okay ba yung babaeng yon? Nako, huwag ka na magtanong. See for yourself na lang at ikaw na mag-judge. Ayoko mag-talk kasi kinikilabutan ako sa babaeng yon. Kinikilabutan ka? Bakit naman? Anong meron? Pangit ba? Ay hindi. Sa totoo lang, ang ganda nga eh. Malaanghel ang ganda. Kaya siguro hulog na hulog ang kapatid mo sa babaeng yun eh. Pero ewan ko na lang sa ugali ah. Nasisiguro ko may tinatagong kasamaan ng ugali ang babaeng yon. Oh, bakit mo naman nasabi na kinikilabutan ka sa kanya? Ewan ko nga ba kung bakit gano'n ang pakiramdam ko sa tuwing kausap ko siya eh. Parang may kakaiba sa aura niya na hindi ko maintindihan. Baka naman ayaw mo sa kanya kaya ganun ang nararamdaman mo. Alam mo, tita, ayoko na talaga mag-asawa pang muli si Papa. Naaawa ako kay Mama kapag naiisip ko na may bagong reyna sa bahay natin. Ayoko rin naman no. Ayoko may kakompetensya sa ganda sa bahay ng kapatid ko. Tsaka masaya naman ang kapatid ko na tayo lang ang pamilya niya. Pero simula nang dumating ang Bella na yan, parang nagiging obsessed na ang kapatid ko sa kanya. Teka. Bakit, tita? May problema ba? Hindi kaya ginayuma ang kapatid ko kaya gustong-gusto niya ang Bella na yon? Naniniwala ka po sa gayuma, tita? Aba oo naman. Totoo ang gayuma, no? Pero wala tayo magagawa kung gusto talaga siyang pakasalan ni Papa eh. Saka matanda na si Papa, gusto ko na rin na maging masaya siya. At kung magiging masaya siya sa babaeng yon, pipigilan ko ba? Basta, gagawin kong impyerno ang buhay niya sa bahay. Ay grabe ka naman, Tito Vong. Ano yan, parang telenovela na? Basta, ayoko sa kanya. Hindi ko alam pero ang bigat ng loob ko sa kanya eh. Ikain na lang natin yan, tita. Namiss ko na yung lutong kari-kari ni Manang Celia. Pero teka lang, tita. Bakit wala tayong sundo? Di ba alam ni Papa na ngayon ang dating ko? Bakit walang sasakyan? Hiniram ng bruhang yun ang jeep ni Roel. Nagpunta sila sa kabilang bayan para asikasuhin daw yung mga cake para sa kasal. Ang arte! Diyos ko! Naiinis ako! Tara na nga! Relax, tita. Sasakay na lang tayo ng tricycle. Bago magdilim, sigurado ako nakarating na tayo sa bahay. Ang problema, malabo na tayo makasakay sa ganitong oras. Mag-aalas 6 na oh. Di maglakad na lang tayo. Hindi naman ganun kalayo ang bahay dito. Ano nga ba? Tara na nga. Nakakainis. Ang ganda-ganda ko tapos paglalakarin mo? Sa maisa na nga tayo dadaan at shortcut yon. Pinagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Ako po si Vina. At nangyari ang nakakakilabot na karanasan ko noong taong 1996. Isa akong college student sa Maynila na mga panahon na yon nang makatanggap ako ng mensahe galing sa papa ko na ikakasal siya sa kanyang ikalawang asawa. Nung una hindi ko matanggap, napapalitan na ang mama ko sa puso ng papa ko. Pero kahit na ganon, ay tinanggap ko pa rin ng buo ang desisyon ng papa ko para sa kanyang kaligayahan. Pero ang hindi ko akalain na ang masaya sanang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng papa ko at ng kanyang bagong asawa ay mauuwi sa isang madugo, kakilakilabot at nakakatakot na pangyayari na yumanig sa buong buhay ko. Ang buong akala ko ay isang ordinaryong babae lang si Belen. Yung pala, siya ay isang aswang. Oo, tama ang inyong narinig. Isa siyang aswang. Doon na nagsimula ang kagimbal-gimbal na karanasan ko kasama ang tito kong bakla na si Tita Vong.
Tita, bilisan na natin. Dumidilim na oh. Wala man lang tayong nakasalubong na tricycle habang naglalakad tayo. Saan na ba ang mga tao dito sa baryo natin, tita? Ewan ko rin. Simula kasi nung may nakitang patay dun sa maisan sa kabilang baryo natatakot na mga tao na maabutan ng dilim dito sa labas. Ganun po ba? Sino raw ang pumatay doon? Nahuli ba ang salarin? Yun ang nga pangamba nila. Kasi hanggang ngayon ay walang lead ang mga pulis kung sino ang kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen na yon. Nakakatakot naman yun. Bilisan na natin, tita, para makarating na tayo. Sigurado ako nag-aalala na si Papa sa atin. Teka lang, Vina. Ha? Bakit po, tita? Bakit po kayo huminto sa paglalakad? Ano yun? Saan po? Tingnan mo yun, Vina. May naaaninag akong malaking anino ng parang isang tao. Saan nga? Wala naman ako nakikita eh. Ayun o. Tingnan mo doon sa gilid ng malaking puno ng akasya. May anino. Malakit matangkad. Oo nga, tito, nakita ko na. Pero teka, parang hindi naman sa tao yan. Masyadong malaki at matangkad para maging anino ng tao yan, tita. Hala, ano kaya yan? Baka yan yung hinahanap na kriminal sa kabilang baryo, Day. Tumakbo na tayo. Bilis, Vina. Teka, tita, sandali. Huwag mo ko iwan dito, oy. Ito talaga, bigla na lang tumakbo. Sandali lang. Diyos ko po. Nasa likod na natin si Vina. Tingnan mo sa likod mo. Sinusundan nila tayo. Isang kapre yata yan, Vina Ang laki niya. Bilis mas pagtakbo. Kapre? Totoo pala ang mga kapre? Ang akala ko sa mga kwento lang yan. Totoo nga, hinahabol na nga niya tayo. Hindi tao yan. Ang laki ng katawan niyo. Parang unggoy pang itsura. Ang pangit. Katakot, Lord. Iligtas niyo po ako. Hindi ba po ako nagkaka-boyfriend? Tita, nasa likod pa rin siya. Bilisan natin sa pagtakbo. Tulong! May kapre! Lolo! Hinahabol kami ng kapre! Hindi ko lubos maisip na sa pagbabalik ko sa baryo namin ay yun ang bubungad sa akin, Kabanong. Ang habulin ng isang kapre. Nakapagtataka na wala ni isang tao sa paligid. At tanging kaming dalawa lang ng tito kong si Vong ang naroroon. Wala kaming tigil sa pagtakbo dahil nasa likod lang namin ang kapre. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng isang kapre sa buong buhay ko, ay alam ko ang itsura nito dahil na rin sa mga kwentong naririnig ko noong bata pa lamang ako. Nakarating kami sa dulo ng maisan. Ang buong akala namin ay ligtas na kami. Nandiyan pa ba ang kapre? Diyos ko, kasing karanasan ba ito? Anong trip ng kapreng yon? Bakit niya tayo hinahabol? Ay po. Nandyan pa ba siya sa likod? Wala na yata. Hindi ko na nakita Walang yung pangit yon. Bakit may kapre dito? Tita, akala ko ba shortcut itong sa maisan? Bakit hindi pa tayo nakakarating? Malapit na tayo. Kaloka ito. Bilis na, baka masundan tayo ng pangit na gorilyang kapre na yon. Nagandaan yata sa akin kaya hinabol tayo. Mabuti na lang talaga wala akong dalang malaking bag. Kung nagkataon, naiwan na natin yun. Aray, ay sweet ako. Tita, ayan na yata yung kapre. Tingnan mo, sinundan pa rin niya tayo. Anong gagawin natin? Ano bang gusto niya? Huwag na ulit! Hindi pa man kami nakakatakbo ulit, ay biglang may nagsalita sa likod namin. Isang lalaki, pero hindi namin kilala. Ang buong akala namin ay ang kapre pero hindi pala. Matikas siya, may kagwapuhan at may dala siyang mga sandata. Kagad akong naalerto. Teka, sandali lang. Huwag kayong tumakbo. Ha? Nagsasalita ang kapre? Sino ka? O huwag kang lalapit sa amin. Hindi ko kayo sasaktan. Ako nga pala si Miguel. Pasensya na kayo dun sa kaibigan kong si Toro Napagtripan kayo ng lokong yun. Toro? Sino naman yun? At bakit nyo kami hinahabol? Diyos ko, Day. Gwapo naman pala ang humahabol sa atin Takot pa tayo. Tuloy tayo. Si Toro, yung kapre na humabol sa inyo, kaibigan ko yun. Pagpasensyaan nyo na.
Ano ba ang pakay niyo sa amin? Abala naman kayo. Uuwi pa kami dahil madilim na. Ikaw si Vina, di ba? Ang anak ni Roel? Yung ikakasal sa susunod na linggo? Bakit mo kilala ang papa ko? Masamang tao ka, no? May binabala ka ba sa kasal niya? At bakit may kaibigan kang kapre? Abnormal ka ba? Hoy, Vina. Daan-daan ka naman sa pagsasalita kay Miguel. Mukha naman siyang mabait, oh. Hindi ka naman siguro kriminal, di ba? Hindi natin alam yan, tita. Hindi natin siya kilala. Okay, mag-alala. Hindi ako masamang tao. Sa katunayan nga nandito ako para bigyan kayo ng babala. Babala tungkol saan naman yan, Pogi? Yang si Belen, ang babae mapapangasawa ng papa mo. Huwag kayong papayag na makasal siya sa babaeng yun, ha? At bakit naman? Anong meron sa kanya? Dahil isa siyang aswang. Isang bangkilan. Aswang? Nagpapatawa ka ba? Adi ka yata eh. No raw? Isang bangkilan? Totoo sinasabi ko. Isa akong manunugis. Isang manunugis na mga aswang. Kung saan pinipeste ng mga aswang para pasukin sila. At bakit kami maniniwala sa'yo? Hindi ka namin kilala. Baka nga ikaw yung pumatay doon sa kabilang baryo eh. Hindi ako yon. Isang aswang na gabunan ng may gawa nun. Pero huwag kayong mag-alala. Napatay ko na yung gabunan na yon. Kaya hindi na makakapambiktima ang halimaw na yon. Talaga ba, Pogi? Nandito ka ba para iligtas kami? Ang tapang mo pala kung ganon. Ibig sabihin, makikipaglaban ka sa mga aswang? Oo. Gamit ang mga sandatang ito. Pinupuksa ko sila, tinutugis, para hindi makapaghasik ng lagim. Huwag mo sabihing naniniwala ka dyan sa lalaking yan. Isang bangkilan. Isang uri ng aswang ang mga bangkilan. Timaw! Huwag ka lalapit sa amin! Isang kapre. Toro, bakit nandito ka? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magpapakita kasi baka matakot sila? Para mas maniwala sila sa'yo. Makinig kayo mga mortal na duwag. May nagbabadyang panganib sa baryong ito. Kung hindi kayo makikinig sa manunugis na ito, lahat kayo ay mamamatay. Mamamatay ka agad? Hindi ba pwedeng mag-hide and seek muna kami? Hindi kami nagbibiro. Binabalaan kita, Vina. Mag-iingat ka sa babaeng pakakasalan ng papa mo. Hindi siya ordinaryong babae. Isa siyang aswang. May masama siyang balak. Kung ayaw niyo maniwala hindi ko na problema yon. Eh di ba sabi mo isa kang aswang hunter? Bakit hindi mo na lang siya paslangin kaagad? Bakit kailangan pa sabihin sa akin? Ano ba magagawa ko laban sa isang aswang? Kung totoo man yung mga sinasabi mo. Dahil marami sila. Hindi pa panahon para harapin ko sila. Ang gusto kong mangyari ay mag-ingat kayo para may alam kayo kung anong klaseng halimaw ang babaeng pinapasok niyo sa pamilya ninyo. Ano pala ang masamang binabalak ng aswang na yon? Sa akin na lang yon. Basta, binabalaan ko na kayo. Sige, aalis na kami. Mag-iingat kayo sa daraanan niyo pa uwi, ha? Ay, teka lang, Pogi. Taga saan ka ba? Alam kong hindi ka taga rito dahil ngayon lang kita nakita eh. Nandiyan lang ako sa gubat kung kailangan nyo ng tulong. At ito tatandaan ninyo, ha? Ayaw na mga aswang sa akin. Kung may napapansin kayo sa kanya, hanapin nyo lang ako sa gubat, malapit sa may sapa. Yun ang unang pagkakataon na nakilala ko si Miguel. Hindi namin siya kilala at bago lang siya sa baryo ayon kay Tita Vong, kaya nahihiwagaan ako sa mga sinasabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero may parte sa akin na gustong maniwala dahil na rin sa kasama niyang kapre. Yun ang unang beses na nakakita ko ng kapre at nakipag-usap pa ito sa amin. Nang makarating kami sa bahay namin, ay kitang-kita kong saya sa mga mata ng papa ko. Lalo na noong pinakilala niya si Belen, ang mapapangasawa niya. Wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Mabait at palangiti naman siya, pero para sa akin ay hinding-hindi niya mapapalitan ang nanay ko. Vina, anak ko, labis kita ng sobra. Hindi ka dito nagpasko nung nakaraang taon kaya medyo nagtampo ako sa iyo. Namiss ko rin po kayo, pa. Pasensya na po hindi ako nakauwi nung December. Masyado kasi ako maraming inaasikaso sa eskwela kaya mas minabuti ko na lang na manatili sa Maynila. Kumusta na po kayo?
Eto, ikakasal na ulit. Natatawa nga ako kapag naiisip ko sa tanda kong ito magpapakasal pa ulit ako. Ikaw, kumusta ka na anak? Kumusta ang buhay mo sa Maynila? Hindi ka ba nahihirapan doon anak ko? Hindi naman po, pa. Sa katunayan nga po, nasanay na ako sa ingay at usok dun eh. Mas hinahanap-hanap ko na po. Mahal? Handa na ang pagkain natin. Ay, oo nga pala. Ito nga pala si Belen. Siya yung nabanggit ko sa iyo noong nakaraan. Ang babaeng nagpatibukuli sa puso ko. Belen, mahal, ito si Vina, ang nag-iisa kong anak. Mabuti naman at nakarating ka ng ligtas dito, Vina. Ikinagagal ako na makilala ang prinsesa nitong si Rowell. Hi. Handa na pala ang pagkain natin. Nagugutom na ako eh. Pwede na ba tayong kumain? Oo naman. Tara, kumain na tayo. Hindi ko pinalata na hindi ko siya gusto. Sa isip ko kasi ay inagaw niya ang trono ng mama ko dito sa bahay namin. Naging maganda naman ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa isang gabi ay nakita ko siyang umalis ng bahay kahit 10 oras na ng gabi. Bakit pa kasi susundan pa natin ang bruhang yon? Diyos ko naman sa'yo, Vina. Inaantok na ako. Kailangan ko pang mag-beauty rest kasi malapit na akong rumampa sa simbahan. Tita, huwag ka po maingay. Hindi ka ba nagtataka bakit umalis si Belen kahit 10 oras na ng gabi? Apa, malay ko ba sa kanya? Hindi ako interesado sa mga ginagawa niya, no? Kalokang bata ito. Dinadamay pa ako sa mga kalokohan. Huwag ka na po kasi magreklamo. Tara na, sundan na natin siya sa may maisa ng tungo niya. Tara na, tita. Kapag ako haggard bukas, ikaw talagang sisisihin ko. Bilis na kasi. Ayun siya oh. Bakit ang bilis niya maglakad? Parang kakalabas niya lang ng bahay ah. Malamang, baka may ginagawang illegal. Pero teka, hindi kaya may kabit ang babaeng yan at kikitain niya ngayon? Yan din po ang naisip ko kaya gusto ko siyang sundan. Kasi kung taksil siya kay Papa, kailangan hindi matuloy ang kasal, Tita Vong. I bet. Sige na, let's find out her biggest secret. Habang tahimik na sinusundan namin si Belen, ay naging alerto ko. Mas minabuti kong dumistansya ng mas malayo para hindi kami mahalata ni Belen. Pero bigla na lamang nawala si Belen sa paningin namin at doon namin napansin ang 2 tao sa unahan. Nakaharap sila sa direksyon namin. Ang hindi namin alam, Vina, sino mga yan? Hindi ko kilala, Tita. Kilala mo? Kaya nga tinatanong kita, di ba? Kasi hindi ko kilala ang mga yan. Ano bang pakay ng mga yan? Ay teka, bakit parang tumatakbo sila patungo dito sa atin? Ha? Oo nga no. Saka, nasa na ba si Belen? Bigla na lang nawala, hindi ko man lang napansin. Putya, yung nasa ipawid. Ang laking ibon naman yan, Vina. Ibo na tayo. Hindi maganda ang kutob ko sa mga yan. Tita, bakit parang kakaiba ang itsura nila? Diyos ko, aswang ba yan? Ang papangit nila. Ibo na, Vina. Kakainin tayo ng mga yan. Ha? Aswang po? Paano may aswang? Aswang ang mga yan? Mamaya ka na magtanong, kaloka. Tumakbo na tayo. Ayoko maging midnight snack ng mga aswang, no? Ang bilis nating tumakbo, tita. Diyan sila. May lumilipad pa na ibon at dinosaur sa itaas. Lolo, Diyos ko po. Maaabutan nila tayo. Anong gagawin natin? Tita, tulong! Ang braso ko! Ha? Vina, ginagawa nila. Hoy! Sumupangit! Huwag mo sasaktan ng pamangkin ko! Ayop ka! Eto mga bato, akala nyo hindi ko kayo lalabanan, ha? Eto pa! Tita, nasugatan ako! Hapdi! Ang tulis ng kuko niya! Nasugatan ang braso ko! Hala, ang daming dugo, Vina! Dito ka sa likod ko! Kung bahala sa mga ito! Anong gagawin natin, tita? Kakainin ba nila tayo? Hindi ba nangangain ng tao ang mga aswang? Mga kampon sila ng demonyo. Lalaban tayo! Eto, gamitin natin itong bato. Sanga!
Ito, sanga ng bayabas to, parang ang laban! Oh, hoy, huwag kayong lalapit! Bakla lang ako pero matapang pa rin ako, no? Baka gusto nyo, suntukan na lang. Hindi ko akalain na makakaharap ko ang mga aswang, Kabanong. Takot ang namayani sa akin ng mga panahon na yon. Si Tita Vong ay nakikita ko ang takot sa mga mata niya, pero pilit niyang nilalabanan ng mga aswang kahit na wala kaming alam kung mabisa ba ang bato at sanga ng bayabas. Wala kaming alam at naiisip ko ng mga oras na yon na katapusan na namin. Mabuti na lang at bigla na lamang dumating si Miguel at walang tigil niyang hinampas ng latigo ang mga aswang. Umatungal ang mga ito sa sakit kapag natatama ng latigong gamit ni Miguel nung napatay niya ang 2 aswang na umatake sa amin noon. Ginamit niya rin ang punyal para asintahin ang malaking ibon. Mabuti na lamang at bigla na lamang dumating si Miguel at walang tigil niyang hinampas ng latigo ang mga aswang. Umatungal ang mga ito kapag natatamaan ng latigong gamit ni Miguel at napatay niya ang 2 aswang na umatake sa amin. Ginamit niya rin ang punyal para asintahin ang malaking ibon. Natamaan ito kaya lumipad na palayo ito sa amin. Mga salot na halimaw! Yan ang nararapat sa inyo! Tanggapin niyo ang hagupit ng aking buntot pagi! Ang dapat sa inyo, binabalik sa impyerno kung saan kayo nanggaling! Miguel, mabuti na lang at dumating ka. Inatake kami ng mga halimaw. Ang kamay ko, nasugatan ng aswang. Wala talagang kadala-dala ang mga kampo ng demonyong ito eh. Hindi talaga sila titigil eh. O ano, ayos lang ba kayong dalawa? Ako, ayos lang. Pero itong si Vina, nakalmot ang aswang. OMG! Hindi kaya magiging aswang ka na rin katulad ng mga pangit na yon, Vina? Gagamutin natin yan. Mabuti na lang at may dala akong mahiwagang langis. Epektibo ito sa mga sugat na gawa ng mga aswang. Mamamatay ba ako nito? Hindi naman, pero mahapdi itong langis ha. Sandali, lalagyan ko na. Ang hapdi! Anong klaseng langis ba yan? Isa itong langis na may orasyon. Ito ang ginagamit naming santigwar kapag may nagpapagamot sa amin. Ano nga ulit ang pangalan ng manunugis na yan? Ang astig naman ng pangalan na yan. Parang mga machong lalaki na lumulusob sa gera. Ano na mangyayari sa 2 patay na aswang na yan? Hayaan lang natin ang mga katawan nila dyan. Para na rin malaman ng mga kauri nila na may manunugis dito. Mas mabuti yun para magsilbing babala sa kanila. Para wag mambiktima ng mga tao. Hindi yan maabutan ng umaga at kukunin ng mga kasama nila mga bangkay na yan. Ganun ba? Salamat pala ha, at naligtas mo kami. Kung hindi ka siguro dumating, baka naging pagkain na kami ng mga aswang na yan. Kaloka. Bakit may mga aswang dito sa baryo natin? Dati wala namang ganyan ah. Ay, nakakatakot. Paano pala kung hindi ka dumating, di naging snack na ang beauty ko. Pero bakit pala kayo nandito sa labas? Madaling araw na. Anong ginagawa niyo dito? Napakadelikado ngayon dito sa baryo niyo. Kasi itong si Vina, pinipilit na sundan namin yung bruhang Belen na yon. Ano? Sinundan niyo siya hanggang dito? Di ba sinabi ko naman sa inyo na mag-iingat kayo sa babaeng yon dahil aswang nga yun? Tapos nagawa niyo pang sundan kahit na ang dilim na? Na-curious kasi ako. Bakit siya aalis ng bahay? Gusto ko malaman ang mga ginagawa niya. Ay nako, tigas din pala ng ulo mo eh. Pero ang ipinagtataka ko, bigla na lang siyang nawala. Hindi kaya totoo na aswang ang bruha, Day? Hindi talaga kayo naniniwala sa akin? Pambihira naman oh. Kayo na nga tinutulungan eh. Naniniwala na ako sa'yo ngayon. Bigla na lang kasi tayong inatake ng mga aswang na yon kasabay ng paglaho niya. Napaka-imposible naman ng timing. Ibig sabihin ba, isang aswang ang pakakasalan ng kapatid ko? Diyos mio, Marimar! Kailangang mapigilan ko ang pagpapakasal ni Papa sa kanya. Mabuti naman at naniwala na kayo ngayon. Sa totoo lang nasa matinding panganib ang papa mo. At kahit na ikaw at ang lahat ng nasa bahay nyo. Anumang oras pwede niya kayong biktimahin eh. Nasisiguro ko naghihintay lang yan ng tamang oras. Bakit hindi mo nila siya patayin kagaya ng ginawa mo rito sa mga aswang na umatake sa amin? Hindi mo ba siya kayang patumbahin? Huwag niyong sabihin, prinsesa ng mga aswang yan si Belen at may special powers yan kaya takot kang kalabanin siya. Hindi ako takot.
Alamin niyo muna kung saan yung lunggahan ng mga yan. Nasisiguro ko na hindi lang si Belen ang aswang na narito sa baryo. At pati na rin sa kabila. Uubusin ko muna ang lahat ng kasama niya bago ko siya patayin. May atraso ba yung bili na yan sa'yo, Miguel? Wala. Sige na, umuwi na kayo. Ihatid ko na kayo sa bahay niyo. At baka may makasalubong na naman kayong aswang. Ano pala ang tawag dyan sa ginamit mong sandata laban sa kanila? Nakita ko kasi kanina mukhang nasaktan talaga sila kapag natatamaan yan. Ito ba? Buntot ng pagi ang tawag dito. Mabisa itong sandata sa mga aswang. Maapdi sa balat niya itong mga malilit na tinik ng buntot. At kapag nasugatan sila, gamit nito, ay hindi mabilis maghilom ang mga sugat nila. Ano pala ang ginagawa mo rito? Naghahanap ka ba ng aswang? Girl, magunos dili ka dyan. Ang dami mong tanong kay Poging manunugis ng aswang. Ayos lang. Natutuwa nga ako at may interest kayo tungkol sa mga aswang eh. At tama ka. Naghahanap ako ng aswang kanina. Hinahanap ko yung lungga nila. Sa katunayan, nakita ko nga si Belen kanina. Kaya lang narinig ko yung sigaw nyo. Kaya inuna ko na kayo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari kanina. Itong sugat ko, patunay talaga na hindi lang ito panaginip. Hindi talaga kasi ako naniniwala sa mga aswang eh. At kung ano-ano pa mga kababalaghan. Pero ngayon naniniwala ka na. Totoo sila. At namumuhay sila sa dilim. Kaya nga kailangan natin maging alerto kasi hindi naman natin malalaman kung aswang ba yung kaharap natin o hindi. Kung hindi sila magpapakita sa totoong anyo nila. Ano pa nga ba? Kitang-kita ko nga ang mga matutulis nilang pangil kanina. Nakakatakot. Ang sabihin mo, nakakadiri. Ang tilaw na mga ngipin nila, no? Hindi ba uso yung toothbrush at hygiene sa kanila? Iyo, kadiri talaga. Oh, nandito na pala tayo sa bahay niyo eh. O sige na, sa susunod, huwag na kayong lumabas ng bahay kapag 10 oras na ng gabi ah. Napakadelikado niyan. Agad na sinalubong kami ni Papa na makapasok kami sa bahay kabanong. Baka sa mukha nito matinding pag-aalala. Nakita kong nasa gilid si Belen. Nakatingin lang siya sa akin pero walang emosyon ang makikita sa mukha niya. Imbis na takot ang maramdaman ko, ay nainis ako. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, Vina? Bakit may dugo yung damit mo? Nasugatan ka? Dadali kita sa ospital. Paayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman po masamang nangyari sa akin. Wala. May dugo nga yung damit mo at may sugat ka sa braso. Giovanni, saan mo naman ba dinala yung anak ko? Dinadamay mo naman siya sa mga kalokohan mo eh. Ay, grabe naman itong si Kuya. Kalokohan ka agad. Ako na lang ba palagi ang may kasalanan? Pa, wala pong kasalanan si Tito Vong. Ako po ang may kasalanan. Ako po kasi ang nag-aya sa kanya na lumabas ng bahay. Ano? Bakit kayo lumabas ng bahay ng ganitong oras? Wala lang po. Nakita ko po kasing lumabas si Belen ng bahay kaya sinundan ko po siya. Tama. Wala akong kasalanan, no? Napano ba kasi yung braso mo, Vina? Mukhang malalim yung sugat mo ha. Napaaway ka ba sa labas? Gusto mo talaga malaman ng totoo? Hinabol kami ni Tita Vong ng mga aswang habang sinusundan ka namin kanina. At nagtataka ako kung bakit bigla ka nalang naglaho na parang bula. Saan ka ba nagpunta? Teka, ano ba yung aswang na pinagsasasabi mo, Vina? Walang aswang dito sa baryo natin. At saka, hindi naman totoo mga yan eh. Gawa-gawa lang ang mga yan. Ayaw niyong maniwala, pa? Ito na nga ang ebidensya oh. Ang laki ng sugat ko dahil muntik na akong malapa ng aswang. True. Mabuti na lang at may nagligtas sa amin, kaya napatay yung pangit na halimaw na yon. Ha? Napatay ang halimaw? Sino nagligtas sa inyo? Bakit ka interesado? Huwag mo sabihin kasabot ka ng mga aswang. O baka naman kauri ka nila. Vina, pwede ba? Tumigil ka na muna. Hindi aswang si Belen. Siya ang babaeng pakakasalan ko kaya kilala ko siya. Paano niya may papaliwanag ang paglabas niya kanina sa bahay? Bakit hindi mo siya tanungin kung saan siya nagpunta kanina? Totoo ba yung Belen? Ano kasi, mahal? Nagpahangin lang ako kanina sa labas. Hindi naman ako nagpunta sa malayo Naglakad-lakad lang ako para makalanghap ng preskong hangin. Ayun naman pala eh. Nagpapahagin lang daw, Vina. Halika nga dito para matingnan ko yung sugat mo. Dadalhin kita sa ospital bukas na umaga ha, para mapatingin yan. Baka ma-infeksyon yan. Hindi na po kailangan pa. Nagamot na po ito ng kaibigan ko.
Matutulog na po ako. Good night po. Dahil sa nangyari, ay mas naging porsigido kong pigilan ang pagpapakasal ni Papa sa Belen na yon. Wala man akong sapat na ebidensya na isa siyang aswang, pero naniniwala ko na may kinalaman talaga siya sa mga aswang na umatake sa amin. Kaya sa mga sumunod na araw, ay pilit kong kinukumbinsi ang papa ko na huwag niyang ituloy ang kasal kay Belen. Vina naman. Alam kong tutol ka talaga sa kasal kong ito dahil alam kong mahal na mahal mo ang mama mo, pero matagal nang wala si Milagros. Pa, hindi ito tungkol kay Mama. Tungkol ito sa babaeng balak niyo maging parte ng pamilya natin. Isa siyang halimaw, isang aswang, at may binabalak siyang masama sa pamilya natin kaya gusto niyang makasal sa'yo. Ay nako, Vina. Anak, tumigil ka na sa mga sinasabi mong aswang-aswang si Belen, ha? Dahil wala katotohanan ng mga yan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan sa mga paratang mo. Totoo kasi, Pa. Kung gusto mong imbitahan ko pa ang kaibigan kong si Miguel para kayo mismo ang mag-usap. Maraming alam ang lalaking yun tungkol sa mga aswang. Mas makakatulong yun kapag nakausap mo siya. Please lang, Bina. Magpahinga ka na muna. Mukhang napagod ka ng husto sa nangyari kagabi. Pa naman eh. Para sa kaligtasan nyo rin naman itong ginagawa ko. Alam ko yan, anak. Pero iba si Belen. Mahal niya ako. At kahit na matanda na ako. Basta pa, sinasabi ko po sa inyo, mag-iingat po kayo sa babaeng yan. Wala akong magawa sa desisyon ni Papa, kaya nagpatulong ako kay Tita Bong kung ano ang magagawa namin para mapigilan ang kasal. At may naisip siyang solusyon, Kabanong. Daling kaya natin si Miguel dito sa bahay para siya na mismo ang magsabi kay Papa mo. Mukhang magaling naman magpaliwanag si Poging manunugis eh. Ewan ko, hindi yata papayag ang isang yun. Feeling ko kasi may atraso yang si Belen sa kanya kaya niya tinutugis. Baka naman na-inlove yang si Miguel dati kay Belen. Tapos na broken-hearted kaya ngayon nagiganti siya. Hindi ko alam, Tita Bong. Ano bang gagawin natin? Aba, hindi ko rin alam. Tsaka alam mo, pagkatapos ng nangyari kagabi, parang ayaw ko na makialam sa mga aswang-aswang na yan eh. Nakakatakot. Paano na lang kung lulusubin tayo ng mga aswang dito? Eh di tigok tayong lahat. Hindi naman tayo marunong makipaglaban sa kanila. Kaya nga naghahanap ako ng solusyon para mapuksa siya eh. Teka, di ba nabanggit ni Miguel na ayaw ng mga aswang sa asin? Wala ka bang napapansin sa mga pagkain natin dito sa bahay? Ang tabang, walang asin? Teka, tama ka Tito Bong. Nagtataka rin ako kung bakit hindi na si Manang Celia ang nakatoka sa kusina. Kasama yan ni Belen nung lumipat siya dito nung nakaraang linggo. Nasabi ni Miguel na ayaw ng mga aswang sa asin, kaya yun ang naisip namin ni Tita Vong na gawing panlaban kay Belen. Makikita namin kung may mangyayari ba sa kanya kapag nilagyan namin ng asin ng pagkain. At nagulat nga kami dahil bigla na lamang itong nag-iba ng anyo sa mismong harapan namin habang naghapunan kaming apat. Anong nilagay niyo sa pagkain ko? Asin? Bakit may asin dito? Kuring! Ikaw ba nagluto nitong ulam? Mahal, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Mga walang iya! Nilagyan niyo ng asin ang pagkain ko! Ang hapdi ng lalamunan ko! Ah! Ang sakit! Mahal, bakit? Parang umuusok ang bibig mo. Celia! Tawagin mo si Gato! Dadali natin sa ospital si Belen, bilis! Hindi na po kailangan nang dalhin siya sa ospital, Papa. Hindi po nila magagamot si Belen dahil isa siyang aswang. Ano? Aswang? Ikaw! Ikaw ang may gawa nito sa akin! Walang hiya ka! Ang lakas na loob mo lagyan ng asin ang pagkain ko! Ha, buti nga sa'yo halimaw ka. Ngayon, lumayas ka dito. Kuya Ruel, hindi ka pa rin ba naniniwala sa amin na isang halimaw yung babae pakakasalan mo? Tingnan mo maigi ang itsura niya, oh. Nagiging halimaw na siya. Umalis ka sa bahay namin, aswang. Hindi mo kami mabibiktima. Wala kang puwang dito dahil isa kang kampo ng kadiliman. Pagbabayaran niyo itong ginawa niyo sa akin! Mahal, totoo bang aswang ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit unti-unti kang nagiging halimaw? May pagil at matutulis sa kuko. Ano ba yan?
Ang hapde! Ang lalamunan ko! Nasusunog ang bibig ko! Mga walang iya! Kutsilyo! Kailangan natin ng sandata. Vina, baka atake yan sa atin. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Kunin mo ang kutsilyo at sasakin mo, Vina, dali! Ha? Bakit ako? Nangangagat yan! Tingnan mo, nagiging halimaw na talaga siya. Kakainin tayo ng halimaw na yan kapag di natin niya napatay. Mga hangal! Walang bisa ang ordinaryong kutsilyo sa akin! Walang silbi yan kahit pasaksakin niyo ako! Sa mismong harap namin ay nagiba ang anyo ni Belen. Galing sa magandang babae ay unti-unting lumabas ang mga matutulis nitong pangil at ang mga kuko sa mga kamay nito ay humaba rin. Dahil sa asin na nilagay namin sa pagkain ay nalapnos ang kanyang bibig at lalamunan. Tanda na epektibo pala talaga ang asin laban sa mga aswang. Ang hindi namin inaasahan ang biglang pagtalo nito at inatake si Tita Vong. Nagkagulo ang buong bahay lalo na't biglang lumabas si Aling Kuring na naging aswang din. Kitang-kitang mismo ng mga mata ko kung paano niya sagupain ang papa ko. Mabuti na lang, mabilis itong nakailag. Kinuha ko ang kutsilyo at walang pagdadalawang isip na sinaksak ang likod ni Belen. Huwag mo sasaktan ng tita Vong ko! Hayop ka, halimaw ka! Ito ang nararapat sa'yo! Mamatay ka na para hindi ka na makapambiktima! Walang iya ka, tao! Ang akala mo kaya mo akong patayin? Isa akong bangkilan! Malakas ako at hindi mo ako basta-basta mapapatay! Babalikan ko kayong lahat! Maghihiganti ako! Vina, tumatakas siya. Hahayaan mo na naman na makalis ng buhay ang halimaw na yon? Sundan natin siya at patayin. Hindi na kailangan. Ang importante, umalis na siya sa bahay natin at nakita na ni Papa ang tunay niyang anyo. Na isa pala siyang halimaw. Pero paano na tayo kung babalik yon? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Maghihiganti raw siya. Baka pagbalik nun kasama na ang iba pang mga aswang. Si Miguel, baka may ibang sandata si Miguel. Kung mangyari yun, di lalabanan natin sila. Nakita mo naman kanina, di ba, Tita Vong? Nagawa natin siyang linlangin. Umalis siyang sugatan at nanghihina. Ibig sabihin, kaya nating makipaglaban sa mga aswang. Kulang lang tayo ng mga sandata. Pwede tayong humingi sa kanya. Oo, Tita. Vina, anak, Pa, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo sinaktan ng babaeng yun? Vina, tama ka. Isa pala talagang halimaw ang babaeng pakakasalan ko sa Anna. Pa, patawad po. Gusto ko lang po talaga na maging ligtas po kayo. Munti ka na tayo mabiktima ng aswang. Diyos ko, bakit ba ang tanga-tanga ko? Pinapasok ko mismo sa bahay natin ng aswang na yon. Munti ka na tayo patayin. Ang pangit pala ng babaeng yon. Maganda sa labas pero halimaw pala. Kaloka naman. Ano ba nangyayari dito sa atin? May kapre, may aswang. Ano naman ang susunod? Patawad, anak. Hindi ako kagad nakinig sa'yo. Mas kinampihan ko pa yung aswang. Huwag niyo na pong isipin yon, Papa. Ang mahalaga, ligtas na po tayo. Aba, yung kuring isang aswang din pala. Nagpatuloy tayo ng mga kampo ng kadiliman dito sa bahay. Kay horror! Ano nang gagawin natin ngayon? Maghanda po. Pupuntahan ko bukas si Miguel. Payo niyong sinabi ko naging kaibigan ko na may alam tungkol sa mga aswang. Hihingi ako ng sandata sa kanya at magpapaturo ako kung paano mapoprotektahan tayo laban sa mga aswang. Malakas ang kutob ko na babalik yon, Vina. Oo, babalik talaga yun. At magiging handa tayo. Kinabukasan ay kagad kong pinuntahan si Miguel. Hindi ko kagad nahanap ang bahay niya, pero habang naglalakad kami ni Tita Vong para hanapin siya doon sa masukal na parte ng baryo, ay bigla namang nagpakita si Toro sa amin. Napatpat kayo rito sa gubat. Mga kaibigang mortal, may pakay ba kayo sa akin? Ako nagbabantay sa gubat na ito. Bongga pala itong mga kapre. May malawak na lupain. Hi, Toro. Mabuti naman at nandito ka. Kanina pa kami ikot ng ikot dito, hindi namin mahanap yung bahay ni Miguel eh. San ba kasi nakatira yung lalaking yun? Parang ang sukal na dito. True. Nakakatakot nga kasi baka may aswang pala dito at atakihin na naman kami. Kaloka. Hindi pa ako nakaka-get over kagabi. Malapit lang dito.
Maiwaga ang gubat na ito dahil may mga diwatang nakatira dito. Walang masasamang elemento ang napapadpad dito. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Pwede mo ba kami dalhin sa kanya, Toro? May importante kasi akong sasabihin sa kanya tungkol kay Belen. Sige, walang problema. Ituturo ko sa inyo ang daan papunta sa bahay ni Miguel. Perfect! Mabait naman pala itong si Toro eh. Friends na tayo ah. Ewan ko sa'yo, Tita Bong. Akala ko ba takot ka kay Toro? Noon yun no, yung hinabol niya tayo. Kala ko maligno, hindi naman pala. Mabait naman pala ang mga kapre. Hindi rin naman ako basta-basta na nagpapakita sa mga mortal na katulad ninyo. Eh bakit mo kami hinabol nung gabing yun? Nakita ko ang kaibigan mong yan na nagdadamit na pambabae. Kahit naman isa siyang lalaki. Oy, judgmental ka rin pala. Natutuwa ako sa takbo niya. Kaya mas hinabol ko pa kayo. Akala namin isa kang serial killer eh. Pero salamat pala ha. Niligtas nyo kami sa mga aswang na umatake sa amin. Mga elemento kami ng kalikasan. Tumutulong din kami sa mga mortal, lalo na kapag nasa panganib ang mga ito. Nandito na tayo. Ayun si Miguel. Oh, nag-ensayo. Nakita namin ni Tita Vong si Miguel na pawis habang hawak ang isang mahabang itak. Mabilis sa mga kilos niya na tila meron talaga siyang kalaban. Tinawag namin siya at mabilis naman siyang lumapit sa amin at pinapasok niya kami sa bahay niya. Maliit na kubo lang ang tinitirhan ni Miguel. Ang sabi ni Toro ay si Miguel lang daw ang gumawa ng bahay niya. Oy, Miguel! Ang galing mo pala humawak ng itak, ha? Ang liksi ng mga kilos mo. Kailangan ko mag-ensayo araw-araw para mas maging malakas pa. Ano nga palang sadya niyo dito? Mabuti naman at natuntun niyo itong munti kong kubo. Pasensya na at ang liit lang nito. Ano kasi? Si Belen? Inatake niya kami kagabi. Sabi mo sa akin, ano bang nangyari, Vina? Ay nako, nilagyan namin ng asin yung pagkain niya. Kaya ayun, nasunog ang lalamunan. Ang totoo, nagdadalawang isip ako kung gagawin ko ba yun. Ayaw kasi maniwala ng papa ko na isang halimaw si Belen. Kaya nung naalala ko ang sinabi mo na ayaw nila sa asin, yun ang nilagay ko sa pagkain niya. Tapos, mabuti na lang hindi kayo nasaktan. Napakadelikado ng isang bangkilan, Vina. Malalakas sila ng uri ng aswang at hindi sila basta-basta namamatay. Kaya kami nandito, Miguel. Nakatakas kasi kagabi eh. Hinayaan na lang namin dahil baka mapano pa kami. Ang pangamba ko baka bumalik siya para maghiganti. Galit na galit ang bruha kagabi. Nagsisisigaw na babalikan niya raw kami. Subukan niya. Maghahanda ako ng isang banyerang asin at ilulublob ko siya doon. Akala niya ha? Hindi naman ganun kadali yun, Tita Vong. Nakita mo naman siguro kung gaano siya kalakas kagabi. Natatakot ako para sa papa ko. Wala kaming kalaban-laban kung sakaling babalik siya. At mas nakakatakot pa niyan kung magdadala siya ng mga kauri niya. Sigurado yan, Vina. Mapagiganti silang nilalang. Mga kampo ng Diablo at walang awa sa mga tao. Kung babalik sila, dapat ay handa kayo. Dahil kung hindi, sigurado ako mapapahamak talaga kayo. Tulungan mo kami, Miguel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Wala naman kasi ako alam tungkol sa mga aswang. Hindi nga ako naniniwala sa kanila noon. Una, kailangan nyo ng sandata. Ay, magiging warrior na ako nito. Hindi na prinsesa. Oo, dahil kung wala kang sapat na sandata laban sa kanila, mapapahamak kayo. At may mga espesyal na sandata na mabisa sa kanila. Ang mga ordinaryong sandata katulad ng kutsilyo o baril walang bisa sa mga aswang. Katulad ba doon sa ginamit mo dati na buntot ng pagi? Oo, bukod pa sa buntot pagi, at meron ding mga itak at punyal na espesyal. Ang mga punyal at itak na gamit ko laban sa mga aswang may basbas sa mga makapangyarihang mga babaylan. At gawa sila sa purong itak. Ibig sabihin kailangan namin ng mga ganong klaseng sandata para maprotektahan ang mga sarili namin? Bukod sa mga yan, ang mga asin at mga langis epektibo din. Huwag kang mag-alala. May mga sandata ako dito. Bibigyan ko kayo para makalabang kayo kay Belen. Bakit hindi mo na lang hanapin yung lungga nila at patayin sila doon? Di ba magaling ka naman makipaglaban? Yun nga ang gusto kong mangyari, pero hindi ko pa nahahanap yung lugar kung saan sila nagtatago Kung mahahanap ko yun, hindi ako magdadalawang isip na lusubin sila at ubusin.
Di ba hindi ka naman taga rito sa baryo namin? Saan ka pala galing? At bakit natuntun mo si Belen dito? Sa totoo lang, wala akong eksaktong address eh. Naglalakbay ako at naghahanap ng mga aswang para puksain sila. Wow, ang galing mo naman. Hindi ka ba natatakot? Hindi naman. Siguro nasanay na akong palagi may kaharap na aswang kaya hindi na ako nakakaramdam ng takot sa kanila. Bakit mo naman ito ginagawa? Itong pagtugis mo ng mga aswang? May panata ka ba? Wala ka bang nobya, Miguel? Alam mo, sayang ang kagwapuhan mo kung puro aswang lang ang inaatupag mo. Wala pa sa isip ko ang magnobya. At saka masyadong delikado kasi baka siya ang pagdiskitahan ng mga aswang. Madadamay pa siya sa trabaho ko. Bakit mo nga ito ginagawa? Totoo niyan, naging biktima ang kapatid ko ng mga aswang. Kagaya din ng papa mo. Ikakasal na sana siya sa babaeng yun. Pero huli na ang lahat nung nalaman namin ang totoong pakay niya. Ibig sabihin, paghihiganti itong ginagawa mo? Pinaghihiganti mo ang kapatid mo? Oo. At para na rin walang mabiktimang inosenteng tao, mga hayop na halimaw na yun. Pasensya ka na ha, masyado ako matanong. Walang problema. Ito pala yung sandata na ibibigay ko. 3 lang ito. Isang buntot pagi. Itong punyal, itong habang itak. Bibigyan na rin kita ng langis na binasbasan. Hahanapin mo ba si Belen? Oo, at kapag natuntun ko yung lungga niya, humanda siya sa akin. Hindi ko siya bubuhayin, pati na mga kasama niya. Sinabi namin kay Papa ang lahat ng napag-usapan namin ni Miguel. Bago kami umalis sa bahay ni Miguel, ay nangako siyang pupuntahan niya kami. Pinakita ko kay Papa ang mga sandata na dala ko. Namangha siya sa mga nakita niya. At kahit na ako ay namangha rin dahil bago sa amin ang karanasan na yon. Kahit kasi nasa probinsya kami, ay hindi naman matunog ang mga aswang dito sa amin. Pinayuhan kami ni Miguel na maglagay ng mga bukos ng bawang sa mga bintana at sa bawat sulok ng bahay para hindi makapasok ang mga aswang. Ginawa kong lahat ng payo niya at naging kampante ako nang sumapit na ang dilim. Ang hindi ko alam, mas matalino pala ang mga aswang. At dahil wala kami masyadong karanasan sa kanila, ay nagawa pa rin niyang pasukin ang aming bahay. Anak, pasensya ka na talaga ha. Nadamay ka patuloy sa gulong ito. Sana kung hindi ka umuwi, hindi sana manganganib ang buhay mo dito sa baryo natin. Kasalanan ko talaga ang lahat ng ito. Nahihiya ako sa iyo, anak. Papa naman, wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Saka, anak mo ko Natural lang na magtutulungan tayo kahit na anong problemang dumating. Yun nga ang bili ni Mama sa akin bago siya umalis. Nagiging makasarili kasi ako, anak. Ang sarili ko lang ang iniisip ko ng mga panahon na kasama ko si Belen. Hindi ko na naisip ang kapakanan mo. Lalo na nung sinabi mo na isa siyang aswang. Hindi ako nakinig sa iyo. Huwag mo nang isipin ang mga yon, Papa. Ang importante, wala na si Belen dito sa bahay natin at hindi na niya tayo masasaktan pa. Oy, hindi ka rin sigurado dyan, no? Nararamdaman ko talaga na babalik siya at may gagawing masama. Kaya dapat, always ready tayo sa bruhang yon. Salamat din sa iyo, Bong. Ang tapang mo makipaglaban dun sa aswang. No lang kitang nakitang bumalik ang pagkaastig mo Once in a blue moon lang yon, no? Alaga naman na, hahayaan ko lang ang pamangkin ko na atakihin ng aswang. Aba, magkakamatayan kami. Hindi ako papayag na masaktan nitong si Vina. Salamat, Tita Bong. Mahal po kita. Kayong dalawa ni Papa. Kayo na lang ang natitira kong pamilya kaya iingatan ko talaga kayo. Ay, ang drama naman. Naiyak tuloy ako. O siya, nalagyan naman ng bawang ang lahat ng bintana dito sa bahay. Oo naman, at may asin pa. Kulang na lang yung suka, magiging amoy paksiw na itong bahay natin Sige, magpahinga na tayo. Pupunta si Miguel dito bukas pa para magbigay ng karagdagang mga sandata. Mas mabuti na rin yun para masigurado ang kaligtasan natin. Oy, paano yan? Forever na lang ba tayo magiging takot sa Belen bruha na yon? Hindi ba natin siya lalabanan para matigil na siya? Ginagawa ng paraan ni Miguel na matuntun niya ang mga lungga ng mga aswang para mapuksa niya ang mga ito. Magtiwala lang tayo. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. Tahimik na ang gabi. Mag-aalas 12 na at hindi pa rin ako makatulog nung gabing yun.
Kaya nagdesisyon na lamang ako na magtimpla ng gatas. Nasa kusina ako habang nagtitimpla na makarinig ako ng kalabog galing sa bubong. Nasa silid na si Papa at si Tita Vong, kaya ako na lang ang gising sa bahay. Ang mahihinang kalabog ay kalaunang lumakas at kasabay ng paglakas ng kalabog ay ang matinding kaba sa dibdib ko. Na mga sandaling yon ay alam ko na kagad na sinugod kami ng mga aswang. Mabilis kong pinuntahan si Papa sa silid niya para gisingin pero laking gulat ko nang makita ko si Belen sa loob. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Nasurpresa ka ba? Ang akala mo siguro hindi ako makakapasok sa bahay niyo, no? Dahil sa mga bawang? Bobo! Isa akong bangkilan. Oo, takot ako sa bawang pero may utak ako. Vina, anak, umalis ka na. Ako nang bahala dito kay Belen. Iligtas mo sarili mo. Po, hindi pwede yun, pa. Sasaktan ka ng babaeng yan. May sa demonyo yan. Sige na, ako naman ang pakay nito eh. Kakausapin ko lang. Makikiusap ako na hayaan na tayo. Hindi pa. Masasama sila. Sasaktan nila tayo. Huwag ka mag-isip na may konsensya ang halimaw na yan. Ang sweet niya naman. Mga tanga! Hindi ako na pa rito para makipag-usap sa inyo, no? Nandito ako para maghiganti sa ginawa nyo. Dahil sa pag-atras mo sa kasal, hindi na matutuloy ang mga plano ko. Plano? Anong plano sinasabi mo? Hindi mo pa rin ba alam? Gagamitin kita para gawing aswang ang buong baryong ito. Tutal ikaw naman ang mayaman dito at may impluensya sa mga taga-baryo. Gagawin ko yon para mas dumami pa kami at maging mas malakas ang aming uri. Pero dahil sa pagiging pakialamera ng anak mong walang kwenta, napurnada ang mga plano ko. Kaya pagbabayaran nyo to, papatayin ko kayong lahat dito. Papa, umilag ka! Kahit na anong ilag na gawin nyo, wala kayong kawala sa akin. Lalabanan kita, halimaw! May sandata ako rito. Ako harapin mo! Ha! Matapang ka na ngayon, ha? Bakit? Dahil ba doon sa manunugis na yon? Mga walang kwentang tao! Pa! Dito ka! Huwag kang lalapit sa kanya! Heto ang punyal! Gamitin mo yan! Hindi niyo ako mapapatay sa mga punyal na yan! Bobo! Punyal ito ng isang manunugis. Huwag kang lalapit. Matitikman mo tong sandata ko! Aba, matapang ka, ha? Ito ang nararapat sa inyo! Mga kasama kong aswang, ito na ang panahon nyo. Makakatikim na kayo ng sariwang laman ng tao! Doon ko lang nakita na may mga kasamang aswang si Belen. Sa bubong sila dumaan at napasok nila ang bahay namin. Nagkakagulo na kaming lahat. Si Manang Celia ay iyak ng iyak dahil nakagat siya ng isa sa mga aswang. Habang si Tita Vong naman ay gamit ang itak para hindi makalapit ang mga aswang sa amin. Sobrang takot ko dahil napapalibutan kami ng mga aswang. Ang pangit na mga anyo nila. Ang ibang aswang ay nasa labas, lumilipad sa kadiliman ng gabi. Gamit ang mga binigay na sandata ni Miguel at mga paalala niya. Nagawa kong sugatan si Belen sa braso kahit na nanginginig na ako sa takot dahil lalo ko siyang nagalit. Yan ang bagay sa iyo, Bruhak. Mamatay ka na. Kayo mga pangit na halimaw. Etong sa inyo. Ang hapde! Ang lakas sa loob mo, saktan ako! Isa kang mahinang nilalang! Wala kang laban sa akin! Humanda ka! Vina, mag-iingat ka, anak! Hindi matatapos ang gabing ito nang hindi kita napapatay! Ikaw ang sagabal sa mga plano ko! Eto pa! Ang braso ko! Ang daming dugo! Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Sisiguraduhin ko na dadanak ang dugo sa pamamahay na ito at mamamatay kayong lahat. In your dreams, Bruha. Etong nararapat sa mga pangit na katulad mo. Akala ko mamamatay na ako ng mga oras na yon, Kabanong. Sugatan ako dahil sa matutulis na mga kuko ni Belen. At bukod pa doon ay ang bilis ng mga kilos niya. Hindi ko man lang nagamit ang sandata na ibinigay sa akin ni Miguel. Nasa harap ko si Belen at papatay na niya ako nang biglang dumating si Tita Vong at pumwesto sa likuran nito. May hawak na itak si Tito at hindi siya nagdalawang isip na itaharak ang matalim na itak sa likod ni Belen.
Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang sigaw nito. Mas lalo itong nagwala habang ang itak ay nakabaon sa likod nito. Ang buong akala ko ay may liligtas na kami. Akala ko kami na ang panalo sa sagupaang yon dahil nangihina na si Belen. Pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang ginawa. Kahit na nangihina ito, ay nagawa pa rin itong ngumisi sa amin bago ito umalis. At daladala ng mga kasama niyang aswang ang papa ko na wala ng malay. Maraming sugat si papa sa katawan dahil napuno ng dugo ang damit nito. Papa! Ibalik niyo ang papa ko! Hoy! Saan niyo dadali ng kapatid ko? Walang iya kayo! Ibalik niyo siya dito! Hindi ako nagpunta rito ng walang plano. Mga hangal! Gagawin kong aswang ang papa mo, Vina. Tingnan natin kung hindi ka iiyak kapag makikita mo ang itsura ng papa mo na naging aswang na rin. Napalood ako sa lupa habang umaalingaw-ngaw sa kadiliman ng gabi ang nakakabinging halakhak ni Belen habang papalayo na ito. Hindi na namin siya nahabol dahil lumilipad na sila papalayo sa amin. Hindi ko inaasahan na may kakayahan palang lumipad ang mga bangkila na yon. Ang buong akala ko ay sa lupa lang sila. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko man lang nagawang iligtas ang papa ko. Wala akong nagawa, Kabanong. Nang mga oras na yon ay pakiramdam ko nang hina ako. Wala akong kwentang anak. Kinabukasan ay dumating sina Miguel at Toro sa bahay namin. Ginamot niya ang mga sugat namin. Si Manang Celia ang may malaking hiwa sa likod. Si Tita Vong naman ay nasa mukha ang sugat. Pasensya ka na, Vina. Sana sinamahan ko na lang kayo rito eh. Di sana eh natulungan ko kayo kagabi. Ang hina ko, Miguel. Wala man lang ako nagawa para kay Papa. Sugatan siya, Miguel. Naliligo siya sa sariling dugo habang bitbit siya ng mga aswang. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Vina. Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo para sa pamilya mo eh. Sadyang malakas lang talaga ang mga aswang. Tsaka wala kang alam sa pakikipagdigma sa kanila. Ano na kaya nangyari sa kapatid ko? Nag-aalala na ako eh. Vina, matanda na si Kuya Ruel. Yun na nga ang pinag-aalala ko, Miguel eh. Nagbanta si Belen na gagawing aswang ang papa ko. Pwede pala nilang gawin yun. Oo, Vina. Kaya nilang gawing aswang din ng isang tao. Naman yon. Kaloka tong mga aswang na to. Mga salot sa lipunan. Ang kapangyarihan at lakas ng mga aswang ay galing sa kadiliman. Tinatawag sila mga masasamang elemento dahil kampon sila ng demonyo. May kakayahan silang hawaan ng isang tao ng sumpa para maging aswang ito. Magagawa nila yon kapag pinakain nila ng sariwang laman at dugo ng tao ang gusto nilang hawaan. Kailangan nating pigilan si Belen, Miguel. Ayoko maging aswang ang papa ko. Napakabait ng papa ko para maging kampo ng kadiliman. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, lulusubin ko ang kanilang lungga. Ha? Lulusob ka doon? Bakit? Alam mo na kung saan sila nagtatago? Si Toro ang nakadiskubre sa kanilang lungga. Paano? Dito lang ba sa baryo natin? Oo, pero doon sa pinakadulo ng baryo, may nadiskubre akong kuweba na ginawa nilang lungga. Nababalot yun ng masamang enerhiya kaya doon ko napagtanto na doon sila nagtatago. Ibig sabihin, lulusubin natin sila. As in, makikipaglaban tayo sa kanila. Hindi. Kaming dalawa lang ni Toro pupunta. May iwan kayo dito. Ha? Hindi pwede yan, Miguel. Sasama ako. Kailangan ako ng papa ko. Ay, ako rin. Kapatid kong kinuha ng mga hinayupak na yun eh. Ililigtas ko ang kuya ko. Magiging pabigat lang kayo. Hindi naman kayo marunong makipaglaban sa mga aswang. Magiging sagaba lang kayo kay Miguel. Ay, ang harsh naman ng kapring ito. Malakas naman kami, no? Medyo natakot lang kami sa mga pakpak nila. Ang papangit, tapos ang babaho rin pala nila. Kadiri yung mga aswang na yon. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang dito at maghintay. Nasa panganib ang papa ko. Hindi ako papayag na wala akong magawa para sa kanya. Toro, ano ba ang hatol mo? Ewan ko sa'yo. Ikaw naman ang manunugi sa ating dalawa. Isa lamang akong elemento ng kalikasan at tagagabay ng mga tao. Pumayag ka na. Hindi ako magiging pabigat. Nasaksak ko nga si Belen. Tay Tara kong itak sa likod niya.
May silbi naman ako kahit na papano, no? Sige, sasama kita. Pero ipangako mo na mag-iingat ka ha. At wag na wag kayong lalayo kay Toro. Ha? Bakit sa akin? Ako nga harap sa mga aswang eh. Backup ka kaya ikaw nang bahala sa dalawang yan. Pambihira. Ikaw inuutusan mo na lang ako ngayon Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako at mas makapangyarihan ako sa'yo. Hayaan mo na lang. Mabait ka naman eh. Tsaka, magkaibigan naman tayo, di ba? Hindi ako mabait. Inaabuso mo na kabaitan ko eh. Sabi mo eh. The more, the merrier nga, sabi nila, di ba? Napapayag ko rin si Miguel na isama ako sa lunggahan ng mga aswang. Malakas ang kabog ng puso ko habang papalapit ang gabi. Naghahanda si Miguel sa paglusob namin dun sa lugar kung saan nagtatago si Belen at ang mga kauri niya. Ako naman ay panay ang dasal na sanay walang ginawang masama si Belen sa papa ko. Pagsapit ng dilim ay nagsimula kami maglakbay. Si Toro ang nagsilbing tagagabay namin at siya rin ang may alam kung nasaan ang lugar na yon. Si Miguel naman ay tahimik lang pero nakikita ko sa mga mata ng mga oras na yon ang pagiging alerto. Kaming dalawa ni Tita Vong ay nasa likuran ni Toro habang si Miguel ay nasa pinakalikod namin. Nakakatakot naman dito. Hindi pa ako nakapunta ng parting ito ng baryo natin eh. Ngayon ko lang nalaman na may ganitong lugar pala sa atin. Kaya siguro dito nila napiling magtago, tita. Dahil alam nilang walang masyadong napapadpad na tao rito. Kumusta kaya ang kapatid ko? Nag-aalala na talaga ako, Vina. Ako rin, Tita Vong. Pinagdasal ko na sana walang nangyaring masama sa kanya. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko pag naging aswang siya. Ay, hindi mangyayari yan, Vina. Itaga mo sa bato. Ililigtas natin ang kuya ko at uuwi siyang tao. Malapit na tayo. Nararamdaman ko ng negatibong enerhiya sa palibot. Malakas ang nakapalibot na enerhiya. May nararamdaman ka? Bakit ako? Wala naman. Isa akong manunugis ng aswang. Ramdam ko mga masasamang elemento kapag nasa malapit lang sila. Kung ganon, nasa malapit lang din si Kuya Ruel. Oo, nasa lungga nila. Nandito na tayo. Huwag kayong gumawa ng kahit anong ingay. Matatala sa kanilang pandinig at pangamoy. Hindi na kailangan, Toro. Alam na nila na nandito na tayo. Alam nilang ililigtas natin ang papa ni Vina. Nakikita niyo ang kwebang yan. Nandyan sila lahat. Yan ang ginawa nilang pansamantalang tahanan. Pansamantala? Bakit? Lilipat ba sila? Oo. Kung natuloy yung kasal, lilipat silang lahat sa sentro ng baryo at sasakupin ang buong baryo. Napakawalang niya talaga. Titirisin ko talaga yung pinong-pino mga aswang na yan eh. Makikita nila. Sila lang talaga nagbigay ng problema sa atin eh. O sige na, papasok na ako. Dito lang kayo ha. Teka lang, anong gagawin namin dito? Ang papa ko, kailangan ko siyang makita. Kaya nga papasok ako at titingnan ko kung anong nasa loob ng kuwebang yan eh. Vina, kaya mo na si Miguel. Kapag naman nakita niya si Kuya, tutulungan niya naman yun eh. Pigil ang hininga ko habang nakatitig kay Miguel na papasok sa kuweba kabanong. Sa mga oras na yon ay wala akong ibang hiling na sana paglabas niya ay kasama niya na ang papa ko. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang minuto ay narinig ko ang boses ni Belen sa likod namin. Tumatawa at tila natutuwa pa dahil nakita niya kami. Ha! Sinasabi ko na nga ba't susugurin niyo ako dito sa lungga namin eh. Mga hangal! Belen, sa mo dinala ang papa ko? Ibalik mo siya sa amin! Wala naman kaming kasalanan sa'yo ah! Anong walang kasalanan? Kung hindi ka lang pakialamera kang babae ka, wala sanang hahadlang sa mga plano ko! Dito kayo sa likod ko. Akong harapin mo, demonyo! Hindi kayo dapat nag-aasik ng lagim sa lugar na ito. At may kapre din palang gustong makialam. Pwes, tuturuan ko kayong lahat ng leksyon. Nakarecover na ba siya sa pagsaksak ko kagabi? Alis yata. Hindi mo lang ba ito napuruhan? Hindi ako mahinang nilalang na katulad nyo. Humanda ka, kapre. Ikaw ang uunahin ko. Toro, papunta na siya rito. Anong gagawin natin? Akong bala sa kanya. Kakampi natin ang kabutihan at ang kalikasan. Hindi tayo pababayaan ng mga diwata dito sa gubat. Hindi ka uubra sa akin, kapre! Toro! Mag-iingat ka! Kaysa ko ang gubat na ito, hindi mo masasaktan ng mga mababait na mortal na ito.
Kitang-kita ng mga mata ko kung paano gumalaw ang mga ugat ng mga malalaking puno sa gubat na yon at inatake si Belen. Namangha ako ng gusto dahil may kakayahan pala si Toro na isang kapre na utusan ng mga kahoy na gumalaw. Mas lalo nagalit si Belen dahil hindi siya makalapit sa amin dahil pati nga sanga ng kahoy ay umaatake sa kanya at ng kanyang mga kasama. Yan lang ba ang kaya nyo? Nasa akin pa rin ang ama mo, Vina. Sa kasalukuyan ay nasa ritual siya at inihahanda para sa kanyang bagong katauhan. Hindi matatapos ang gabing ito at may bagong miyembro na kami. Napakasama mo talaga! Ano ba ang ginawa namin sa inyo? Wala kaming ginawang masama sa iyo, Belen. Bakit mo to ginagawa? Simple lang ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Kailangan ko ang impluwensya ng papa mo para gawing pugad ng aswang ang baryong ito. Gagamitin mo pa talaga ang kapatid ko, ha? Walang iya ka talagang demonya ka. Tanggapin mo ito mga asin. Gagawin kitang adobong aswang, punyemas ka. Hindi mangyayari yan. Yan ang ganti ko sa pagiging pakialamera mo. Ang papa mo ang magiging unang aswang sa baryong ito. Hoy, saan ka pupunta? Tatakas ka na naman? Duwag! Sisiguraduhin kong magiging matagumpay ang ritual ngayong kabilugan ng buwan. Paalam na, mga tanga kong kaibigan. Ibig sabihin, wala rito si Papa. Nilinlang pala tayo ng mga aswang. Hoy, tumakas na mga aswang, oh. Di pa kami tapos sa inyo. Bumalik kayo dito, hoy! Ayan na natin sila. Ayan na si Miguel, oh. Miguel, si Papa. Nakita mo ba ang Papa ko dun sa kuweba? Hindi ko siya nakita doon, Vina. Walang tao doon. Walang aswang. Mukhang nakalis na sila bago pa man tayo makarating. Natiktikan nila ang plano natin. Ano nang gagawin natin? Susundan natin siya, Vina. Yun ang gusto niya mangyari. Masyado siyang mayabang na hindi natin siya kaya eh. Tama si Miguel. Gusto yata ng aswang na yun na ipakita sa iyo kung paano niya gagawing aswang ang papa mo. Yung pang hinihintay natin. Tara na. Sundan na natin siya. Habang hindi pa nakakalayo mga yon. Matutuntun rin natin siya dahil naamoy ni Miguel ang mga aswang. Gaba? May radar ka pala eh. Grabe. Bongga ka naman, Miguel. O di gora na tayo. Si Miguel na ang nanguna sa amin. Sinusundan niya ang amoy at enerhiya na naiwan ni Belen at ng mga kasama nito. Hindi ko mapigilan ng sarili kong maiyak. Awang-awa ko sa papa ko. Hindi niya dapat nararanasan ang mga ganong pangyayari dahil napakabait nitong tao. Lakad takbo ang ginawa namin hanggang sa tumigil si Miguel. Nandito silang lahat. Magsiyanda kayo. Marami-rami sila at baka hindi ko kayanin silang lahat. Kapag nangyari yun tumakbo na kayo ah. Huwag niyong hintayin na mapatay kayo ng mga aswang na yan. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo ako sa labang ito. Mabubuting nila lang kayo kaya dapat lang naprotektahan kayo. Naku, maraming salamat sa iyo, Toro. Napakabait mo talaga kahit na medyo scary ang boses mo. Handa na ako. Ililigtas ko ang Papa ko sa mga hayop na yan. Nasa gitna si Mang Roel, Vina. Ako ang bahala sa mga aswang na yan. Ang gagawin mo kunin mo siya. Naintindihan mo ba? Okay, Miguel. Gagamitin ko tong punyal na bigay mo. Ako naman itong itak. Gamay ko nang gamitin to Kaya humanda kayo mga salot. Si Belen ay nasa gitna. Naghahanda sila sa ritual. Aatakin ko ang lahat ng haharang sa aswang. At ikaw naman, Vina, dapat nasa likod ka lang Maliwanag. Ililigtas natin si Mang Roel. Ikaw naman, bakla. Dito ka sa akin. Tayo ang lalaban sa mga kasamahan ni Belen. Sugod na. Puksay na natin silang lahat. Ang dami nila! Huwag niyong kalimutan ng asin, Vina, Vong. Nangihina sila sa asin at bawang. Gamitin niyo ang lahat ng yan. Ito ang sa inyo! Ito pa, mga asin! Ha? Nakita niyo yon? Natakot sila sa akin. Mga duwag pala ito, mga halimaw na ito Asin lang yan, hoy! Magtuon naman ng pansin ang mga aswang sa likod mo, Vong. Huwag lang sa harapan dahil tuso sila. Oo naman. Ito bang asin Miguel! Si Papa! Nakikita ko siya! Nandun siya pinapalibutan ng mga aswang na nakaitim na damit! Anong ginagawa nila sa tatay ko? Nagsisimula na sila sa ritual. Bilis! Kailangan natin pigilan ng mga yan. Papa! Nandito na po ako! Hintayin niyo po ako! Pupuntahan kita dyan!
At anong akala mo? Hahayaan kitang magtagumpay? Ha? Bigla na lamang dumating si Belen. Lumilipad ito sa ere habang tumatawa ng malakas. Malalaki ang pakpak nito na kagaya ng sa paniki. Ang magandang mukha nito ay naging kulubot at kitang-kita ko matutulis nitong mga pangil dahil napakalaki ng bibig nito kapag tumatawa. Nakakatakot ang itsura niya, Kabanong. Nawala na nga ang maamo at maganda nito muka. Napalitan na ng tunay niyang anyo, ang itsura ng demonyo. Belen, malapit na siya maging aswang. Pakakainin ko lang siya ng laman at dugo ng tao habang bilog ang buwan at habang buhay na siyang magiging uhaw sa preskong dugo. Hindi! Kailangan may gawin ako. Hindi magtatagal at ako na ang magiging pinuno sa baryong ito at sa mga karatig baryo pa rito. Walang makakapigil sa akin. Hindi ko hayaan yan, halimaw! Walang kwenta ang buntot pagi mo, manunugis, dahil magaling akong umilag. Magaling umilag pala, ha? Tingnan natin kung kaya mo itong sunod-sunod na atake ko sa'yo. Tanggapin mo ito! Ah! Mag-iingat ka, Miguel! Ako nang bahala dito. Ililigtas ko ang papa mo. Ako nang kakalaban sa mga aswang. Vina, si kuya, pakawalan mo siya. Tabi, mga aswang! Kailangan ako ng papa ko! Umalis kayo sa daraanan ko! Nang makita ko ang papa ko na nakagapos ay biglang nawala ang lahat ng takot ko sa katawan at napalitan nyo ng kakaibang tapang na hindi ko maipaliwanag. Wala na akong pakialam sa mga aswang na nasa harapan ko. Ang ginawa ko lang ay ang walang humpay na pagwasiwas ng punyal. Ang tanging nasa isip ko ng mga oras na yon ay ang mailigtas ang papa ko sa tiyak na pagkaaswang. Hanggang sa marating ko si papa. Huwag niyong haharangan ang daraanan ko! Mga salot! Hindi ko kayo aatrasan! Mga demonyo! Vina, narito ka. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Si Belen, may masama siyang balak sa ating lahat. Alam ko po, Papa. Huwag po kayo mag-alala. Kasama ko po si Miguel at Toro. Tutulungan nila tayong mapuksa ang lahat ng demonyo dito sa atin. Kakalagan ko po kayo. Maraming salamat sa iyo, anak. Kung hindi ako na umaling sa ganda ng babaeng yun, halimaw naman pala siya. Mamaya na po tayo mag-usap, Papa. Natanggal ko na po ang tali sa kamay nyo. Dito po tayo. Aalis na tayo rito. Si Fong, si Miguel. Kaya po nila mga sarili nila, Papa. May mga sandata na po sila. Si Miguel po ang lumaban sa mga aswang na humaharang sa daan ko. Aalis na sana kami nang bigla na lang kaming pinalibutan ng iba pang mga aswang. Ang dami pala nila. Tansya ko, nasa mga 10 aswang na nakasagupa namin doon. Nang tingnan ko si Miguel, ay kaharap niya si Belen at isa pang aswang. Sina Toro at Tita Vong naman ay sabay na nakipaglaban dun sa mga lumilipad na mga aswang. Napalunok ako nang makita kong medyo dihado kami kasi ang dami nila. Bakit hindi sila maubos-ubos? Ang dami pa rin nila. Humanda ka, Papa. Lalabanan natin sila kahit anong mangyari. Hindi tayo susuko. Kuya, Diyos ko, mabuti maayos ka lang. Tita, si Toro. Ayun, ang lakas pala ng kapring yan. Lahat ng aswang na lumalapit sa amin ay hinahambalos niya sa lupa at binabalian ng buto. Ang galing! Vina, Mang Roel, umalis na po kayo rito. Kami na ni Toro ang bahalang tumapos kanila. Alis na! Dahil sa sinabi ni Miguel, ay hindi na ako nagdalawang isip na hilahin sina Papa at Tita Vong na makaalis. Madilim na ang kagubatan at masakit na ang paa ko kakatakbo. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan kaya nakikita pa rin namin ang daan. Naghalo na ang dugo at pawi sa katawan ko. Saan parte na ba ito, Vina? Sa pinakadulo po ito ng baryo, Pa. Wala na mga residente dito kaya dito sila naninirahan habang nagpaplano ng masama sa atin. Dito tayo, bilis. Natatanda ko itong punong ito. Malapit na tayo, Vina. At mo pa, kamabutan nila tayo. Bakit iniwan si Miguel? Mapapahamak siya, Vina. Magaling po si Miguel, Pa. May atraso si Belen sa kanya kaya hayaan na natin na tapusin nila ang kanilang away. Ang importante ay nailigtas ka namin. Vina! Roel! Hindi ko kayo patatakasin! Diyos ko, ang halimaw! Belen, tumigil ka na.
Hindi ako titigil! Papatayin ko kayong lahat! Kayo ang hadlang sa mga gusto ko mangyari! At ikaw ang salot na peste sa pamilya ko! Kung ganon, tapusin na natin ito! Papatayin ko kayo! Umalingaw ang sigaw ni Belen habang papalapit siya sa amin. Nasa ere siya at nakahanda na para atakihin kami. Hindi ako nagpatalo. Inihanda ko ang sarili pati na rin ang aking punyal sa kanyang pag-atake. Nanginginig man ang kamay ko pero mahigpit kong hinawakan ng punyal at naghintay ng tamang tiyempo. Uubusin ko kayong lahat! Ikaw ang mamamatay sa gabing ito, aswang! Walang pagdadalawang isip kong itinarak ang punyal sa kanyang dibdib. Kahit pa ang mga kamay niya ay mahigpit na nakasakal sa leeg ko, ay tiniis ko ang sakit at mas diniinan pa ang pagkakasaksak sa kanya. Anong ginawa mo? Bakit? Gaya ng sabi ko sa'yo, ikaw ang mamamatay sa gabing ito. Hindi maaari. Ang puso ko. Oo, ang puso mo ang target ko. Alam kong hindi ka basta-basta mamamatay kapag sa ibang parte ka tatamaan. Kaya siniguro kong matatamaan ang puso mo. Walang yaka. Ang puso ko. Ngayon, hindi ka na makakapambiktima pa. Sa impyerno ka na maghanap ng mabibiktima mo, halimaw. Nakita namin kung papaanong nalagutan ng hininga ang isang aswang. Hindi nagtagal ay dumating sina Toro at Miguel. Nalipol nila ang lahat ng aswang na kasama ni Belen. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko yun sa kanya. Naabutan kami ng umaga habang binabagtas namin ang daan pa uwi. Nanghihina, may mga sugat sa katawan pero nandoon ang kapayapaan sa puso ko ng mga oras na yon dahil alam kong wala nang banta sa buhay namin ng pamilya ko. Si Toro'y bigla na lamang nawala at si Miguel naman ay inimbitahan ng papa ko na doon muna sa bahay namin tumuloy. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, Miguel. Pero maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka naging aswang na ako ngayon. At pati na rin itong dalaga ko napahamak na. At naging asawa mo pa talaga ang aswang pa. Hindi ko po pinangarap na maging stepmother ang isang halimaw. Pasensya na talaga. Maganda kasi si Belen at malambing magsalita kaya nahulog ako sa kanya. Walang anuman po yun, Mang Roel. Bilang isang manunugis tungkulin po namin ang puksay ng anumang masamang elemento na naghahasik ng lagim. Minsan na rin naging biktima ang kapatid ko ng mga bangkilan. Hindi ko siya nailigtas kaya nangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lipunin sila. Habang ako'y may lakas at buhay pa. Aba, napakabuti mo namang tao, Miguel. May asawa ka na ba o nobya? Pa! Sos, ang arte-arte nito. Kinilig ka naman, di ba? Ang galing kaya ni Miguel makipaglaban. Ang linis ng mga moves niya. Sanay na sanay talaga sa pakikipaglaban. Wala po akong asawa at nobya, Mang Roel. Pero sa linya po ng trabaho ko, mukhang malabo po ako makapag-asawa Bakit naman? May mga babaeng tatanggap sa trabaho mo, no? Ang astig mo kaya. Para kang action star. Ba yun? Wala ka naman palang karelasyon Itong si Bina ko, magaling magluto yan. Si Papa talaga kung ano-ano na lang ang sinasabi. Nakakahiya. Miguel, huwag ka makinig dyan. Saka, nag-aaral pa ako, no? Kung ayaw mo kay Miguel, akin na lang siya. Ginamot namin ang mga sugat na natamo namin. Malaki ang pasasalamat ko kay Miguel dahil siya ang tumulong na mailigtas ang pamilya ko sa tiyak na kapahamakan. Ang sabi niya, hindi na raw siya magtatagal sa baryo namin at maghahanap na naman siya ng mga aswang sa ibang lugar. Nalungkot ako sa sinabi niya, Kabanong. Para kasing isang malaking puwang siya sa puso ko sa pagkawala niya dahil sa katapangan at kabaitan niya. Hindi rin ako nagtagal sa baryo namin dahil kailangan kong bumalik sa Maynila para sa pag-aaral ko. Aalis ka talaga para maghunting ng mga aswang? Oo, yung kasi ang hinahanap-hanap ng katawan ko Parang nangihina ako kapag hindi ako nakakapatay ng aswang. Ibang klase ka rin talaga. Liro lang yon. Huwag naman palaging seryoso.
Ang seryoso natin nung nakaraan eh. Nakakatanda raw yun. Totoo, puro aswang na lang ang pinag-uusapan natin. So, babalik ka na ng Maynila para sa pag-aaral mo? Oo, pero malay mo may aswang doon at magtagpo tayo doon. Alam mo, parang gusto ko rin yung trabaho mong yan eh. Tagatugis ng mga aswang. Masarap sa pakiramdam kapag may natutulungan akong tao, Vina. Hoy, ano yung pinag-uusapan nyo, ha? At dito talaga sa dilim, ha? Kala nyo, makakatakas kayo sa akin? Si Tita Vong talaga kahit kailan papansin. Nahanap ka ng papa mo, mag-aapunan na daw tayo. Dito ka na rin mag-apunan, Miguel. Para makapagpaalam ka na rin kay Kuya Ruel. Malay mo, bigyan ka ng pera noon. Hoy tita, hindi naman pera hangad ni Miguel. Ayos lang, Vina. Medyo nasanay na rin ako sa bibig ng Tita Vong mo eh. Nakakatuwa nga eh. O, di ba? Mabuti pa itong si Miguel natutuwa sa akin. Si Toro, hindi niya talaga ako type eh. Naiinis siya sa pagiging baklit ko. Masaya kaming nagapunan nung gabing yon, Kabanong. Walang banta ng mga aswang. Walang takot sa puso namin na baka may biglang lumusob at kainin kami. Yun ang huling pagkakataon na nakita at nakausap ko si Miguel. Lumipas ang maraming taon at wala na akong naging balita sa kanya. Hindi na rin bumalik ang mga aswang sa baryo namin. Naging tahimik na ang lahat na parabang walang nangyaring nakakatakot at kababalagan sa bahay at pamilya namin. Hindi rin nalaman ng mga kapitbahay namin ang nangyari dahil ayaw namin na matakot sila. Ginawa namin sikretong pangyayari ng gabing yon at hanggang ngayon. Kahit nandito na ako sa ibang bansa at dito na nanirahan, ay mananatili pa rin sa aking alaala ang kagimbal-gimbal na pangyayaring yon. Naging malaking leksyon yon sa amin na hindi lahat ng tao na naglalahad ng pag-ibig ay totoo at tunay ang kanilang nararamdaman. Mas maigi pa rin na maging mapili tayo sa taong papapasukin natin sa ating buhay para na rin sa kaligtasan natin